kasuhan to ng Iglesia ni Cristo or ng INC. Mga kapatid nating Iglesia ni Cristo at sa lahat ng mga makakapanood nito, sana po ay i-share nyo itong video na to dahil isa po itong napakalaking kabastusan sa Iglesia ni Cristo at kabastusan din po dahil isa po ang Iglesia ni Cristo sa pinagbibintangan na pumaslang or tumegi dito sa isang BBM vlogger na hindi ko napapangalanan kung sino man po ito. Pero may isa pong vlogger na di umano ay kaibigan nito or nanay-nanayan nito. Paano ka magiging nanay-nanayan nito? Wala ka namang matres. So ngayon, mga banateros, mga kabiyaya, pinagbibintangan niya po ang Iglesia ni Cristo, sana po ay aksyonan at malaman ng Iglesia ni Cristo na pinagbibintangan po kayo, na isa daw po kayo sa mga tumegi dito sa sa vlogger ni na sumusuporta sa administrasyong Marcos. At condolence na rin po doon sa pamilya nitong vlogger na to, kahit na alam naman namin na magkakaiba naman po tayo magkakaiba kami ng pinapaniwalaan, pero syempre wala pa rin pong tao na may kagustuhan na mamaya pa or masaktan ang kapwa niya Pilipino. So ito, basahin natin Naku mga kababayan, matindi po na aligasyon niya na pagbibintang po sa Iglesia ni Cristo. So sino kaya itong nagsabi mga kababayan na nanay-nanayan daw nito ni Mima na pinagbibintangan daw di umano itong Iglesia ni Cristo, na mastermind daw dito sa pagpatay sa BBM vlogger? Naku po mga kababayan, wala pa pong ebidensya, wala pa pong konkretong ebidensya na nagpapatunay at mahirap po na aligasyon yan yung pagbintangan nyo ang INC, kasi napaka ano po ng Iglesia ni Cristo. Talagang wala po akong masabi dyan. Kaya malabo po na mangyari na ang INC ay makikialam dyan sa ganyang pangyayari mga kababayan. So tuloy po natin tong pahayag ni Jay Guevara. Ang post ni Pebbles Talakera. Naku, sabi niya rito, tutut kasi mura nakakagalit, ginawa ko ang lahat para proteksyonan nyo kayo sa gobyerno, ang mga vloggers. Anak-anakan ko yung tinegi. John B. Cremulya, gumalaw ka Bongbong Marcos, Mr. President, kailangan pa kayo. Kailan pa kayo gagalaw? To all the vloggers, mag-ingat kayo. Hindi nila kayo titigilan, lalo na ngayon na sanib puwersa ng mga Sara, Army at INC. So yan kita nyo po takpan na lang, huwag natin ipakita na lang yung Grabe. Ano yan? Sara, Army tsaka INC daw? Sanib puwersa Grabe naman pagbibintang yan mga kababayan Matindi po ito. Wala kang ebidensya na iglesia po yung nagpapatay. Grabing pagbibintang to. Ano kaya masasabi po ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dito sa pagbintang po sa INC? Yung mukha nung so dito po ay sinasabi niya na na isa daw po ang INC sa may kasalanan, or isa daw po ang INC sa nagpategi dito sa BBM vlogger na to. So mga banateros, mga kabiyaya, kaya ko to ginawan ng video kasi alam nyo labago sa batas na magbibintang ka kaagad ng mga personalidad, mga tao na wala ka namang sapat na ebidensya, 'di ba? At kamakailan lang din itong vlogger na to ay naglabas ng mga etong vlogger na to ay medyo marami din talagang kagalit dahil sobrang alam mo yun, yung iba talaga yung bunganga niya. So marami siyang ka-fake news na ginagawa. So hindi rin yun nga. So ibig sabihin maraming nagagalit din talaga sa kanya. So ngayon ang pinagbibintangan nila ay itong si BP Sara at ang Iglesia ni Cristo ang nagpatumba dito sa BBM vlogger na to. Kaya mga banateros, mga kabiyaya, at sa lahat ng kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ay sana po ay i-share nyo
etong video na to para malaman po ng kataas-taasan sa INC at para mapanagot etong vlogger na to na pinagbibintangan kayong Iglesia ni Cristo na isa sa mga tumumba sa vlogger na ito na sumusuporta sa Administrasyong Marcos. At sa kampo na rin siguro ni Vice President Sara Duterte kasi hindi baka gayahin po ito ng ibang mga vlogger na ituro at itumbok na kayo po daw ang nagpategi or nagpatumba sa vlogger na to. So yun mga banateros, marami nagsasabi, lalo na ang PNP, na sobrang safe pa rin daw sa Pilipinas. At meron pang isang PNP na dapat daw ay nagdial sa 911 etong rider na mga pinaslang ng mga kriminal. Grabe, no? Intindi nyo talaga? Safe pa rin sa Pilipinas? Hanggang ilan pa bang mga Grab rider, ilan pa bang mga Pilipino ang magbubuwis buhay para lang makita nyo na sobrang matindi na ang nangyayaring kriminal or kriminalidad sa bansang Pilipinas. Tsaka paano tatawag yung rider habang sinasaksak siya? Hindi ko lang magets kasi may mga Pilipino pa, may mga iilang netizen na mga nagko-comment na dapat tinawag daw sa 911, mabilis daw yung action diyan dahil programa daw ni Pangulong Marcos daw yan, kaya epektibo daw. So, Oo nga, no, mga kababayan, no, paano tatawag? Paano tatawag pag sinaksak na, 'di ba? Anong tawag diyan? Nag-aagaw buhay na yung sinaksak kaya tatawag pa siya sa 911. 'Di ba? Dapat ang gawin ng kapulisan, talagang umano sila, umikot o di kaya katulad nung panahon ni former President Duterte, talagang yung mga pulis, ano po yan, talagang gala, no? Talagang nasa mga lansangan. Kaya noon, nung time na yon, ligtas din po yung mga kababayan natin. Talagang yung mga kriminal noon ay talagang nagtatago sila. Talagang wala silang madali noon na mga kababayan natin at konti lang din po, no, yung mga krimen na nangyayari noon at talagang nasosolusyonan agad mga kababayan, na aksyonan agad. Hindi po katulad ngayon at talagang grabe matindi mga kababayan. Lagi pa sinasabi ng mga kapulisan safe daw ngayon at nabawasan daw yung mga krimen sa ating bansa. Kayo po ba, mag-comment kayo kung nabawasan mga kababayan? So halimbawa kayo yung nasa kalagayan ng mga Grab sabihin na natin yung mga rider, yung mga naghahanap buhay na mga pinaslang ngayon. Sa tingin nyo makakatawag pa kayo ng 911 habang pinagsasaksak kayo? Tindi nyo, no? Palibasa kasi hindi kayo yung hindi kayo nandun sa kalagayan na yon at hindi kayo yung pamilya na sobrang nasasaktan sa pagkawala ng mga mahal nila sa buhay dahil hindi na nga safe sa Pilipinas. Ang tindi. Sobrang grabe naman na pagkabulag nyo. Alam nyo kasi, paano naman kasi talaga magkakaroon ng pagiging safe sa Pilipinas? Yung kadalasan yung mga kapulisan na ginagamit nyo sa mga rally, diba? Nung kumatatandaan natin sa KOJC Siege, halos 6,000 na pulis ang inilagay doon. Sa Senado, grabe din, ilang pulis din. So, yung mga kapulisan na dapat ay nasa mga lugar na alam niyo yun, sa mga liblib na lugar na kung saan ay pinamumugaran ng mga kriminal, kadalasan nakikita natin sa Senado, sa rally. So, talagang makakalaya at maluwag ang galawan ng mga kriminal dito sa bansang Pilipinas. Tapos sasabihin nyo sa amin, safe ngayon. Kaya mga banateros, mga kabiyaya, lalong-lalo na ngayon, mas lalong-lalo na may isa pang problema na lumalaganap ngayon. Yung pangunguha ng mga bata at yung tawag dito, yung mga scammer. 'Di ba? I-share ko diyan sa Facebook page ko na dumadami yan sila. Na kunwari may bibilin, may ganito ganyan, tapos send sa GCash or kukuha ng pera. Alam mo yung mga taktikang ganon.
Parami na ng paramihan. Alam niyo kung ba't dumadami ang kriminal sa Pilipinas? Dahil walang kinakatakutan sila. Dahil ultimo yung nakaupo, no, ay sakop ng sindikato. Bakit? At tingnan nyo ngayon, ano nangyayari? O, tingnan nyo yung mga kawatan. Malalaya, di ba? O, yung mga lumalaban sa korupsyon, asa? Nakakulong, di ba? O, so talagang ganyan. So ngayon, ewan ko na lang kung anong may utak pa ba tong mga ibang mga leader na mga kapulisan na sasabihan pa nila tayo na safe pa rin daw sa Pilipinas. Oh, at may mga bali-balita nga na yung mga ganitong bagay daw ay hindi na daw ire-report sa mga mainstream media. So hindi na daw ibabalita. So ganyang kalupit para lang masabihan na safe pa rin sa pamumuno ni Ngagba. So yung mga banateros, napanood nyo naman yung ng video ko, di ba? So, kakagising ko lang kasi yan. Ngayon, nakapag-ilamos na tayo kahit papano. Hindi ko alam na sa pagising kong to, ang dami na palang nang baba sa akin. Dahil doon sa video namin ni Banat Bay. Ang ina nga, anong problema dyan? So ngayon, minabash ako, ang daming mga loyalistang, ay iilan lang pala sila. Ang daming mga loyalistang tangang vlogger na kino-content yung video ko. Kesyo, ganun daw kami kahayop, ganun daw kahalang ang bituka namin. Na kesyo, pinagtatawanan daw namin yung namatay. Wala naman akong binanggit na pinagtatawanan namin yung namatay dun. At ewan ko ba bakit masyadong sensitive itong mga loyalistang vlogger na to. Grabe naman kayo. Oh, yun pa nga lang yung ginawa namin ni Banat Bay, nag-iiyakan kayo. Ang nak ng teteng naman talaga. Oh. Ay, so ang dami nag-send sa akin ng iba't ibang video. May mga nag-aamon pa nga sa akin eh. Sabi ko, wala naman akong time para sa inyo. Tsaka sayang yung oras ko. Magkano yung kinikita ko sa construction site sa ilang oras lang. Tapos tawag dito, iano ko sa inyo, uubusin ko pa sa inyo, 'di ba? Oh, sige, di happy condolence. Oh, yan na ha. Oh, yan na, yan ata gusto nyo, magsimpatya kami. Oh, nalulungkot kami sa nangyari. Nalulungkot kami dahil bagsak yung ratings ng bossing nyo. Hindi pa rin mapunta doon. I have to do mga to. Kala wala. Anong pakialam namin dyan sa tropa nyo kung namatay yan? Wala kami pakialam dyan. Kahit pa mabalitaan namin na pinagtatagdad dyan, tapos inilipat sa iba't ibang lugar, panig ng mundo yung pira-piraso ng katawan niya, wala kaming pakialam doon. Oo. No, huwag kayo masyadong sensitive. Yung sensitives nyo naman. Sensitive yard. Di happy condolence. Ayan, no? Happy condolence sa lahat ng loyalistang vlogger. Happy condolence sa inyo. Pasensya na kung na-open kayo dun sa video ko. Wala naman akong intensyon at wala naman ni isa. Wala akong sinabihan ng ano dun. Nagtatawanan lang kami ni Banat Bay. Ganun lang kami lagi magkita. Para kaming mga baliw. Para kaming mga baliw na lagi kami nagtatawanan. Ayan na. Ayan na. Baka kulang pa. Happy condolence sa lahat ng loyalistang tanga. Okay na. Hindi ka nagalit. Lakas ng nito, no? Lakas ng trip ni Jay Guevara, mga kababayan. Mga kababayan. So, mag-comment po kayo. Hanggang dito na lang, mga kababayan. At maraming salamat po sa panonood. So, nagustuhan nyo po yung video ni Jay Guevara, yung natin dito. Kasi, kinontent po natin yung about sa pagbibintang po sa Iglesia ni Cristo. No? Hindi umano, mga kababayan. So, naniniwala po ba kayo doon? Ako hindi ako naniniwala, mga kababayan, na ang Iglesia ay mastermind dito. Hindi po yan papansinin ng Iglesia. Bagkos ipapanalangin pa kayo niyan ng Iglesia ni Cristo. So sa dami pong nanira sa INC dati,
tingnan nyo ngayon yung mga nanira. Nasaan na? Yung mga matataas pa nga na sa posisyon eh, di ba? Matataas na sa posisyon pero ang nangyari sa kanila, nagsisi sila at talagang humanga sa Iglesia ni Cristo. Kaya naniniwala po ako na hindi po gagawa ng ganitong aksyon yung Iglesia ni Cristo, yung magiging mastermind dito sa pagpatay. Hindi po, mga kababayan. So kayo mag-comment kayo at mag-like po dito sa ating video at sa mga bagong pasok po dyan. Pa-like din po ng, pa-subscribe din po ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.